Magandang araw sa inyong lahat dyan. Tayo ay mag-uusap tayo dito sa video neto. Tapos, meron kayong mga bonus sa science, sa true story of the earth. Diba? Through the story of the earth. Ito naman pag-uusapan kasi natin. Unahin natin si Ruby. Nalaman ko na yung apelido ni Ruby. Ruby Siginang Ruby Suarez. Alam mo ba yung apelidong Suarez na yan ay napakasikat ng Suarez, na apelidong Suarez. Kaysa Ancheta, di ba? Ancheta. Kaysa De La Cruz. Yan. Di ba? Pag kukuha ka ng, paghingi ka ng tulong sa gobyerno, tinitingnan nila yung apelido mo. Tinitingnan nila yung apelido mo. Pag Suarez ang apelido mo, kuha ka kagad ng ayuda. Pag Ancheta, hindi na. Pag De La Cruz, hindi. Nilalampasan ka lang pag sinabi sa'yo, De La Cruz ka pala mamaya ka na muna. Yung isa mo muna. Ito Suarez to. Suarez, halika dito. 'Di ba? Tan, halika dito. Roas, halika dito, 'di ba? Yun ang meron silang pinagpipilian kasi diyan, yung gobyerno na yan. Tapos ito namang gobyerno talaga, kung magbigay sila, kakarampot lang 10,000 sa senior. Kapag umabot ka daw ng 85 hanggang 95 is makakatanggap ka ng 10,000. 10,000. Pag umidad ka nun, makakatanggap ka ng 10,000. Pero isang beses lang yun. Isang beses ka lang yun. Halimbawa, pag 85, iano ka muna. Pero kapag umidad ka ng 95, doon mo matatanggap ng 10,000. Paano kapag 100? Pag 100 daw is 100,000. Pero do sa Amerika, pag umidad ka na 100 years old, ay makakatanggap ka ng $5 million. $5 billion. Milyonaryo ka na nun pag 100 years old ka. Pero dito sa Pilipinas, 100,000, kakarampot lang yan, 100,000 na yan. Ibibigay mo sa beneficiary, kakarampot lang yung 100,000. 5,000, yun ang binibigay ng gobyerno Akala ko tumutulong ang gobyerno. Halimbawa, nakakita ka ng pulubi. Magkano ibibigay sa pulubi? Halimbawa, 2 piso? 25? Pag nakakita ka ng pulubi, halimbawa meron ding batang lalaki humingi. Magkano ibibigay mo? 20? Nako, ikaw nga ang kumikita ka ng 2 milyon, 3 milyon. Diba? Yan ang sinasabi ko. Pero kung magbigay ka sa pastor mo, 100, 200. Pero kapag meron namamali mo sa'yo, binibigay mo lang 5 piso, 2 piso, ano yun? Ibig sabihin, pag mababang uri ka lang, mababang alaga ka lang, 2 piso, 3 piso, gobyerno ganun Gobyerno ganun. 2,000. Alam mo, beneficiary ka ng pero ang pinakamataas talaga
pinakamataas talaga, 4-piece. Ngayon, ang 4-piece ngayon, makakatanggap na ng 10,000 ang 4-piece. Swerte ng tong 4-piece nito. Pero, salot naman sa lipunan ng mga 4-piece talaga yan. Hindi lahat ng 4-piece beneficiary ay may mga anak. Yung binibigay, mga anak. Meron nga 4-piece. Meron ding 4-piece dyan. May 4-piece dyan. Wala namang anak. Wala namang asawa. Ang asawa niya, bakla. Ang asawa niya, lalaki. Meron din baklang 4-piece, di ba? Ayan ang sasabi ko dyan, di ba? Itong ang gobyerno. Magbibigay ako ng ayuda. Per family lang. Biro mo, per family lang. Magbibigay ako ng 1,000 per family. Biro mo, per family, 1,000, kakarampot lang yun. Magkano, ikaw gobyerno, magkano ba ang kinikita mo sa isang buwan? Magkano? Bilyon ang kinikita ng gobyerno. Ang kinokolekta ng buwis. Pwera pa yung yung pagpapataw ng buwis sa mga pangunahing bilihin, di ba? Tapos sasabihin daw, aalisin daw yung VAT. Kahit alisin mo yung VAT, ganun pa rin ang presyo ng bilihin. Ngayon mahal na ngayon ng sili, kalamansi. Bili mo, isang kalamansi, 3 piso. Isang peraso lang, 3 piso ang kalamansi. Tapos, ang sili ay 20 pesos isa. Sili lang yun 20 pesos isa. Pag bumili nga ako ng sili, 20 pesos isa. Labuyo yun. 20 pesos. Sabi ko, hali, bakit ganon? Ay, naku, wala. Nagbumagyo daw Bumagyo? Bakit bumagyo? Kung sige, sa probinsya, bumabagyo. Di sana dito sa Maynila, nakakaranas ng bagyo. Syempre, pag sa probinsya na bumabagyo, pati dito sa Maynila, bumabagyo din. Kasi magkaisang yun yung sa Maynila Ito, ang tanong, ito ba ang original na bansa, itong Pilipinas? Itong bansang Pilipinas nito ay pinagdikit-dikit ng iba't ibang bansa. Yung isang parte dito sa Pilipinas ay galing sa Germany. Yung isa naman galing sa China. Yung isa naman galing sa Europe. 'Di ba? Yung isa naman galing sa Africa. Etong bansang Pilipinas, pinadikit-dikit yan. Pangenya. Bakit tinatawag ng Pangenya? Ibig sabihin, may kinalaman sa pag-uga. Ang tawag doon, tectonic. 'Di ba? May tectonic talaga. Meron ding may pag-uga-uga na mga lupa yan, may pag-uga-uga niyan, 'di ba? May pag-uga-uga niyan. Kasi di ka pa nagtataka. May binalita. Meron ding isang lugar, biro mo paggising niya, akala niya nasa Amerika. Yung pala nasa Brazil pala siya. Paggising niya nasa Brazil siya. Siguro tulog na tulog, lasing na lasing itong lalaki na ito. Ang hindi niya alam, yung kanyang lugar, 'di ba dati malapit siya sa Brazil, ngayon nasa South America, sa Europe ka na pumunta. Ganong katindi.
Ibig sabihin, nagkakaroon ng tectonic. Yung pagkakaroon ng tectonic, ang tawag yung sa ano, tectonic yan. Doon sa science, tectonic yan. Every 7 years yan. Nangyayari yan. Every 7 years. Halimbawa, nasa Palawan ka. After 7 years, nasa Luzon ka na. Hindi. Di ba, nasa Palawan ka. Nasa Luzon ka. After 7 years, nasa Mindanao ka na. Kasi, hindi nating alam yung lupa ang ano, kasi yun na nakakatakot eh. Tapos, ito pa nakakatakot. Yung silt hole. Yung silt hole. Yung lupa, biglang lumulubog yung lupa. Yung silt hole. Yung silt hole na yun. Yung lupa na yun. Kaya ganun. Marami mga aksidente na mangyayari talaga. Akala mo, lindol lang. Makakaranas ka na silt hole, tapos makakaranas ka na ng lindol, makakaranas ka na ng bagyo, yun. Makakaranas ka. Ito sasabihin ko. Sabi daw, nakalagay daw sa Biblia ay mga pantas na lalaki. Totoo ba yan? Ha? Nilagay nyo lang dyan eh. Bakit? Doon sa Bibliang Katoliko, sa Catholic Bible is three king nakalagay doon, hindi mga pantas na lalaki. Hindi pantas na lalaki nakalagay doon. Mali yun. Kung mga pantas na lalaki, puno-puno yung sapsaban niya, kung mangyayari yan. Imagine mo nga kung mga pantas na lalaki, hindi. Kasi mga pantas na lalaki, ang dami nun. Mga pantas na lalaki. Ang dami nun. Pero mo, hindi. Iilan lang eh. Iilan nga pumupunta. Isang matanda. 3 ari. Diba? Si Maria, si Jose. Tapos, yung nagpapastor ng hayop. Diba? Iilan lang nandun. Iilan lang. Oo, tapos merong isang lalaki. Gusto niya masinayan yung sanggol. Tapos may 3 ari. Ito nga, 3 ari na ito, hindi ko alam kung nag-uusap-usap sila, pero hindi sila nag-uusap-usap. Nagkakataon lang sila nagkakakita silang 3. Nagkakataon lang. Pero ito nagbabasa kasi ng Biblia, sabi daw, mga pantas na lalaki, edi overcrowded sa sabsaban ng mangyayari diyan. Overcrowded na yan. Yan ang nangyayari sa buhay kasi natin. Nung ipinanganak ang Panginoon ni Jesucristo, mga pantas na lalaki. Sige. O sige. Ano ba binigay ng mga pantas na lalaki? Diba 3 bagay lang? Kung 3 bagay lang ibinigay, ibig sabihin, bawat isa meron 3 bagay lang. Ibig sabihin, 3 ari yan. 3 kings talaga. Ito. Yun yung mga ibang reliyon, yung manalangin na paulit-ulit, walang kabuluhan daw, manalangin paulit-ulit. Ibig sabihin, huwag kang manalangin ng paulit-ulit na walang kabuluhan. Huwag kang manalangin ng paulit-ulit na walang kabuluhan, kagaya mga intil. Diba? Yung kagaya ni Joseph, pumupunta lang kay Pastor Neil para makatanggap ng 50. Pumupunta lang kay Pastor Bong para gusto magkape. Ganun nangyari. Kaya ngayon ng kaulugan ng huwag ka manalangin ng paulit-ulit na kagaya mga intil. Diba? Ibig sabihin, ito mga intil neto,
Hindi mo sumasamba sa Diyos, kailangan may kapalit. Ha? E di sana, kay Satanas ka na sumamba. Eh kung kay Satanas, pag sumamba ka kay Satanas, merong kapalit. Kapag sumamba ka kay Satanas. Pero sa Diyos, pag sumamba ka sa Diyos, walang kapalit dapat yan. Pag sumamba ka sa Diyos. Oo, dapat wag ka makalinlangan ng sumamba sa Diyos. Wag mong anapan ng kapalit ang Diyos. Kasi malulungkot talaga ang Diyos talaga eh. Malulungkot talaga. Kagaya ni Joseph, pumupunta kay Pastor Nel para sa 50. Pumupunta kay Pastor Bong para makipagkape. Pumupunta sa MCGI para humingi ng pera. Inuud-ud yung mga kapatid doon. Yan si Joseph na yan. Diba? Yan Joseph na yan. Joseph Mercado na yan. Ay, naku talaga ito si Joseph. Walang magawa magaling niya si Joseph. Mabuti pa ito si Gerald. Ito si Gerald na ito. Kahit sabi mo, napakalaki ang pamilya ni Gerald. Pero, pinagsisikapan akong bigyan ako. Ito si Gerald na ito. Kagaya, nung Pasko, binigyan ako ng 200. Yan si Gerald. Sabi ko, Gerald, salamat Gerald. Merry Christmas. Ako yung nagpapasalamat sa iyo, Gerald. Hindi ko sinabi kay Gerald na, mabuti ikaw, Gerald. Sabi ko, mabuti ikaw, Gerald, binibigyan mo ako. Pero ito si Joseph Neto, ito si Joseph Mercado. Ni isa, hindi ako binibigyan yan. Yan si Joseph na yan. Daing na ako ng daing sa kanya. Hindi niya ako binibigyan na akong Joseph na yan. Pero pumupunta dito para magkape dito sa akin. Ha? Yan si Joseph na yan. Pero ako gumagastos yung sa pagkape niya. Yan si Joseph. Pero ito si Gerald talaga, mabait talaga. Pag pumupunta ako doon, makikiwifi ako. Pag sinabi, Dominic, alika dito. May bibigay ako sa iyo. Ito. Paggastos mo. Wag mo pag-inom yan ha. Sabi sa akin ni Gerald. Binihiro pa ako niyan eh. Yan si Gerald na yan eh. Tapos, bibigyan ako ng sabon. Safeguard. Bibigyan ng safeguard. Tapos, bibigyan na ako ng Rexona. Yan si Gerald na yan. Tapos, isang plastic na ng tawas. Bibigyan ako ni Gerald. Siyempre, pag, Dominic, kailangan lagi ka maligo. Sabi sa akin ni Gerald, si Gerald niyan. Sabi sa akin, talagang napakabait talagang tao yan si Gerald na yan. Bilib ako sa pinsan ko yan, si Gerald. Wala ako masabi sa kanya. Kaysa kay Joseph, wala mangyayari kay Joseph. Hoy, Joseph, kinukumpara ko kita kay Gerald. Ito si Gerald, ha? Pero sa totoo lang, hindi ako humingi talaga kay Gerald. Dominic. Yun lang. Nagkakataon lang ako humingi sa pagkain lang. Yun lang. Kahit ulam, yun. Pag may natilang handa, bibigyan ako niyan. Pinapaubos sa akin yan. Yung handa. 'Di ba? Pinapaubos sa akin. Yan si Gerald na yan. Pero ito si Joseph, matagal na hindi na ako pinupuntahan ni Joseph niyan. Kasi, yumaman na eh. May nagbibigay sa kanya. Ito, ang PWD, tumatanggap kada linggo, may allowance 300 kada linggo yan. Ibig sabihin, ito si Joseph nakakatanggap ng 300 kada linggo. Ngayon, may magandang balita.
Yung 300 mo, gagawin ng 500. Ikaw, PWD ka. Gagawin ng 500. Lalo-lalo may correct-correct. Kailangan may correct-correct ka talaga. Bibigyan ka ng allowance. Pero kapag pilay ka lang, kapag bulag ka lang, hindi ka bibigyan. Kailangan may correct-correct ka talaga. Yung kagaya ni Joseph. Di ba? Ewan ko. Pero nagbibisyo yan. Nakikita ko. Sumisingot ng solvent yan, si Joseph na yan. Di ba? Yan na nakikita ko. Sabi ko, ikaw Joseph, wala ka na Joseph. Ha? Hindi kita tatanggapin Joseph. Wala ka na. Itong MCGI, tinan mo. Modest apparel. Ang mga babae, hindi naghihikaw, hindi nag-lipstick. Bakit ganun? Ang mga MCGI. Itong sikreto. Bakit di sila nag-iikaw? Kasi, para itago nila yung kayamanan nila. Ano? Ibig sabihin, lalabas niyan, kay Soriano ibibigay. Kay Daniel Rason ang ibibigay. Lahat ng kayamanan nila. Alam mo ba yung MCGA na yan? Yung dating daan na yan? Akram yan dyan. Puro mga mayayaman. Iilan lang ang mga mahihirap dyan sa MCGA na yan. Diba? Iilan lang. Kaya tiba-tiba kasi mga leader dyan sa MCGA nini. Tiba-tiba sila. Kaya ganyan. Kaya nga, kasi, alam mo ba, kasi kapag umalis ka sa Katoliko, sa simbahang Katoliko, maliligaw ka talaga. Maliligaw ka. Wala talaga. Kaya lang sa Katoliko kasi, dinidiin nila na si Satanas ang ari sa impyerno. Sabi ko, bakit? Ito, minsan, mas tutol pa nga ako sa impyerno eh. Mas tutol pa nga akong si Satanas sa nagahari dyan eh. Mas tutol pa nga ako dyan eh. Si Satanas na nagahari. Paano kasi? Biblia ang gamit kasi ng simbahang Katoliko. Biblia. Kung hindi Biblia kung hindi Biblia ang gamit, maayos ang pagsamba, maayos pagsisimba sa simbahang Katoliko. Kung hindi Biblia, Biblia ang gamit eh. Kasi ang Biblia nakakaligaw talaga. Pinaliligaw kasi ng tao. Oo, pinaliligaw ng tao yan. Yung Biblia na yan. Kaya wala akong ilig talaga sa pinagagawa kasi nila dyan eh. Tapos sabi nila, si Kristo ay tao. Si Kristo ay Diyos. Si Kristo daw ay nagkatawang tao. Bakit nagkatawang tao? Sa akin, si Kristo ay naging tao. Hindi sa nakatawang tao, hindi sa tao. Kasi naging tao si Kristo eh. Kasi, yung Espiritu ni Kristo, pakarating sa sinapupunan ni Maria, doon sa pumasok. Ibig sabihin, si Kristo, pumasok sa mundo. Si Kristo. Naging tao. Hindi nagkatawang tao. Hindi tao si Kristo. Yung mga iglesia ni Kristo talaga, grabe. Sa iglesia ni Kristo, gulo-gulo na rin eh. Pati aral, gulo-gulo na rin sa totoo lang. Totoo lang. Sabi ko, sasabihin ko sa'yo, pag ikaw ninakawan ng isang magnanakaw, ibig sabihin, nagyayabang ka. Bakit ka ninanakawan? Kasi, pinagyayabang mo yung kayamanan mo. Kasi kung magbigay ka, kakarampot lang, ikaw mayaman ka. Halimbawa, ang kayamanan mo, bilyon-bilyon. Kaya nga binibigay mo, 1,000 lang. Bilyon-bilyon.
I-rank mo yon. I-rank mo yon. Magkano yun? Ilang percent yun? Hindi lalabas yan. 0.001. 0.001 o 0.008 lang. Ibig sabihin, wala pang 1%. Kung magbigay ka sa mga mahirap, ikaw mayaman ka. Kaya nga tawag ko dyan sa mga mayaman, kuripot. Mga mayaman, lalo-lalo ng gobyerno. Kung magbigay ang gobyerno sa mga beneficiary, 1,000, 2,000, 1,000 sa senior, 2,000 sa PWD, 5,000 sa sa 4-piece. Ayan, sa 4-piece. Diba? Sa 4-piece na yan, 2,000. Sa 4-piece, 5,000. Pero ang karamihan niyang mga 4-piece dyan, wala namang anak. Lahat ng tinatanggap ng beneficiary, pinagsusugal, pinagtotong-its, yung mga beneficiary. Ayun nga, halimbawa, pag nalaman nga apelido mo, Suarez, Roas, ang apelido mo, Isip, Isip, Santiago, diba? Yung bibigyan ka ng beneficiary. Pero ang apelido mo, De La Cruz, Ancheta, diba? Guerrero, Alabastro, diba? Yan ang di kasi yung mga gobyerno, pinipili nilang bibigyan nila. Halimbawa, ang apelido, itong apelido nito, sikat to. Kasi apelido niya Tan eh. Ito, apelido niya, Suarez. Kasi, sikat tong Suarez na ito. Ito si Ruby. Diba? Si Ruby. Halimbawa, si Ruby, bibigyan ng beneficiary. Yan. Diba? Beneficiary si Ruby. Hindi tiba na naman yan. Kasi, hindi ko alam. Kaninong apelidong Suarez yan. Kaya nga, tatawagin ko si Ginang Ruby Suarez. Yun. Ginang Ruby Suarez. Tatawagin si Ginang Ruby Suarez. Ewan ko. Pero Bongo yan Ang apelido niya Bongo ang Bongo, di naman sikat yung Bongo na yun Hindi yan sikat. Mahirap na angkan kasi yun Mahirap na angkan. Kagaya na Ancheta, kagaya ng Bongo, mahirap na ang angkan yan Hindi yan hindi lapitan ng gobyerno yan Diba? Hindi yan lapitan ng gobyerno yan. Kaya maraming mga favoritismo. Marami nangyayari dyan. Ito sabihin ko sa inyo. Kailan kaya nagkaroon ng snow? Sabi daw, magkaka-snow daw sa Pilipinas. Nako. Kung magkaka-snow na sa Pilipinas, katapusan ng mundo. Kung magkaka-snow na sa Pilipinas. Ito, kailan ba nagkaroon ng snow dito sa mundo nito? Noong 1468, nagkaroon ng snow. Bakit nagkaroon ng snow? Kasi meron doon sa labas na kalawakan, nagkaroon ng nagkakaroon ng banggahan doon. Nagkaroon ng banggahan. Diba? Ito yung Earth, diba? Ito yung Venus. Yung Venus, tsaka Jupiter, nabangga. Yung tapyas ng Venus, tsaka Jupiter, kasi yung Jupiter, giant gases yun Kahit gases yun, naapekton. Kasi yung giant gases kasi yun, kahit bato yun,
malulusaw yung bato. Kahit yung spaceship mo, malulusaw. Kahit halimbawa, 'di ba, ang pinakamataas na bato ay diamond, 'di ba? Pero merong na-discover mga scientists, hindi lang diamond ang pinakamataas na bato. Ang pinakamataas na bato ay black metal. Metal black, ang tawag doon, metal black. Yung metal black ay ginagamit sa paggawa ng spaceship para ma-observe yung Jupiter. Kailangan yung spaceship mo gawa sa metal black para ma-observe mo yung Jupiter. Diba? Kasi yung Jupiter kahit malayo ka sa Jupiter, malulusaw ka kapag hindi gawa sa metal black yung spaceship mo. Totoo yan. Kaya hindi gawa sa metal block yung spaceship mo. Doon sa labas ng kailan kaya nagkaroon ng snow? May kinalaman sa labas ng kalawakan yan. Kaya nagkaroon ng snow. Kung hindi, meron ng diferensya yung ozone layer. Akala mo ang snow, yung pagyeyebe ay normal yan? Hindi normal yan. Ang tawag diyan abnormal sa tao o kaya depekto. Halimbawa, abnormal. Kulang yung isa lang ang paa. Tapos bulag, tapos pipi, tapos kambal sila pero nakadugtong yung katawan nila. 'Di ba? Yun, abnormal 'yun. Pero yung snow, ang gusto kasing snow. Bilang mo, pupunta ka sa snow sa labas. Akala mo mabuti ang pumunta sa snow. Snow, 'di ba? Akala mo mabuti yan pumunta sa snow. Ito ang sasabihin ko sa iyo, masama ang pumunta sa snow. Yung mag-skating ka dyan sa snow na yan, ang hindi mo alam, masama sa katawan yan, yung snow na yan. Kaya doon sa Amerika, paswerte ka lang pag nakaabot ka ng 50 sa Amerika. Kasi doon sa Amerika, marami nagkakasakit dyan. O nagkakasakit nga pero pag nagkasakit ka, kompleto yung yung aparato mo. Meron nga aparato. Kung gusto mo pang gumaling, sasaksakan ka ng aparato. 'Di ba? Sasaksakan ka do sa Amerika. Ang tanong, halimbawa, gusto mo umabot ng 100 years old, sasaksakan ka ng aparato. 'Di ba? Pag hindi maayos kasi pero sa totoo lang, sa Amerika, mabot ka ng 50, maswerte ka na sa Amerika. Kasi ang pinaka doon, minsan 30, may sakit ka na 30. Kahit nga 28, may sakit ka na nun. Oo. Kasi doon sa Amerika, maaga yung doon maaga yung pagiging senior doon 50 years old, senior ka na nun. 50 years old. Doon sa Amerika. Dito sa Pilipinas, matagal, 65. Sa Pilipinas, 'di ba? Kaya lang dito sa Pilipinas, kuripot. Kung magbigay sila 100,000, 10,000,
Oh, kuripot dito. Pero sa Amerika, yayaman ka. Pag umabot ka ng 100 years old, makakatanggap ka ng 5 million dollars. Pag umabot ka ng pag umabot ka ng isang 100 years old. Pero dito sa Pilipinas, makakatanggap ka ng 100,000 lang. Hindi pa umabot ng kalahating milyon. Hindi umabot ng 1,000,000. Eh, ang gobyerno kasi, kuripot. Pero, ang dami naman nila natatanggap ng buwis. Ay, ang sahod nila. Halimbawa, pag presidente ka, ang sahod mo ay 20 million. Ang sahod ng presidente. Pag vice president is 10 billion. 10 million. Pag vice president. Pag senador ka, 5 million. 5 million. Pag presidente ka, 20 million. Pag vice president, 10 million. Pag senador ka is 5 million. Pag senador. Pag mayor ka, 500,000. Yun. Pag mayor ka. Kaya maraming diyan gusto nila pumasok diyan sa politika din eh. Alam mo ba ang tawag niya sa politika is fraternity ni. Yung politika na yan, fraternity yan. Napakarumi ang politika. Ito sasabihin ko sa inyo. Yung politika na yan ay napakarumi. Sobrang dumi niyan, yung politika na yan. Napakadumi niyan. Iwasan nyo ng mangampanya. Ito sasabihin ko sa inyo. Pag nangangampanya ka, ibig sabihin, sumali ka na sa gang. Sumali ka na sa gang. Martilyo gang. Pag pumasok ka sa politika, para ka rin sumali sa gang. Halimbawa, martilyo gang. Ba? Yun. Para ka sumali sa gang na yan. Pag pumasok ka sa politika, ang dami dyan dami magnanakaw dyan. Grabe. Kung magbigay ka sa mga taong bayan, kakarampot lang. Akala ko may pagmamahal ka sa taong bayan. Bakit 10,000 ang binibigay mo? Bakit 5,000 lang? Bakit 1,000 lang? Bakit 2 dilata lang? Bakit 2 kilong bigas lang ang binibigay mo? Ano nangyari? Kung magbigay ka, doon nga nung panahon ng martial law Ano yan? Truck yan. Bawat isang karton, isang pamilya. Isang karton, isang pamilya. Tapos, ito, 10 kilong bigas. Tapos, 10 delata. Tapos, 10 noodles. Oo, dami. Tapos, merong isang boteng suka, isang boteng toyo, isang boteng ang dami kompleto sa isang box. Kung magbigay nung panahon ng martial law. Yun. Ngayon, pakonti-konti nga binibigay. Paano kasi? Hindi kagaya kasi nung araw. Hindi kagaya ngayon. Kasi
Akala mo, pareho yung anak tsaka ama, hindi, magkaiba din. Magkakontra din eh. Ibig sabihin, suwahil din eh. Magkakontra din eh. Wala, magkakontra din. Kaya ganon. Ito, sasabihin ko sa inyo. Yung MCGI, tinan mo, maraming bawal sa kanila eh. Bawal ang dinuguan, bawal ng balot. Bino mo, bawal kumain ng piyesta, bawal magkandila. Oh, talaga bawal yun. Kasi iba kasing reliyon yun. Ha? Totoo yun. Pero hindi naman masamang pumunta ka sa dati mong reliyon, pag nalaman mo mali yung pinupuntahan mo. Halimbawa, Iglesia ni Cristo. Nagkaroon ng kamping-kampiyan sa Iglesia ni Cristo. Sa dating daan, ang maraming kurakot. Diba? Ang maraming kurakot dyan sa dating daan. Nagdanakawan nga sila dyan eh. Yan sa dating daan dyan eh. Pero, ito sasabihin ko sa inyo. Wala talaga pag ganyan. Oo, wala. Ito, bakit maraming bawal? Kanya doon sa Israel, ito sasabihin ko sa Israel. Bakit maraming bawal sa Israel? Kasi, inuutusan sila magparami. Ang mga Israel nung araw, bawal ang baboy, bawal ang manok, bawal ang ipo, bawal ang dugo, di ba? Pero nung panahon ng Kristiyano, hindi na pinagbabawal yan. Kahit uminom ka ng dugo, okay lang. Oo, kahit kumain ka ng dugo, okay lang. Di ba? Marami. Nung pumunta dito si Kristo eh. Di ba? Kahit yung maglilin ka ng Sabat, inalis ni Kristo yan. No. Yung bawal kumain ng dugo, inalis ni Kristo yun. Diba? Nagsasabi ko sa inyo, inalis ni Kristo yan, lahat yan. Wala, lahat. Ito, sabi daw, Diyos-Diyosan. Anong Diyos-Diyosan? Tunay na Diyos yan. Diyos ng araw, Diyos ng buwan, tunay na Diyos yan. Ito, meron akong babasagin ng baso. Nung nahulog ko yung babasagin ng baso, ano nangyari? Nagkapera-peraso. Iisa ang Diyos. O sige, iisa ang Diyos. Ang ginawa natin, pinarami natin, Diyos ng araw, Diyos ng buwan. Pero tunay na Diyos yan. Hindi sila Diyos-Diyosan. Meron din Diyos na kadiliman. Tunay na Diyos yun. Diyos na kadiliman. Tunay na Diyos yun. Diyos ng araw, Diyos ng buwan. Tunay na Diyos yun. Kaya nga nararamdaman ko yung reliyon ng simbang Katoliko. Roman Catholic lang ang tunay na reliyon. Ito sabihin ko sa inyo. Roman Catholic lang ang tunay na reliyon. Kaysa Iglesia ni Cristo, kaysa Born Again, kaysa Saxe Nova, kaysa MCGI, Roman Catholic lang ang tunay na reliyon. Bakit? Sila yung nakaagma kahit sa siyensya, kahit sa istorya, agma. Pero yung mga ibang reliyon, nasa Biblia ang pangalan ng reliyon mo, Iglesia ni Cristo. Roman 16:16. Ingatan mo ang Iglesia ni Cristo, di ba? Roman 16:16. Ito, ang tanong, nasa istorya ba ang Iglesia ni Cristo? Nasa istorya ba ang dating daan? Istorya lang ang kailangan dyan. Hindi mo na kailangan na hanapin kung anong pangalan ng reliyon yan.
'Di ba? Anong pangalan? Ito sabi ko sa inyo. Ang tunay talaga ng reliyon, Katoliko. Kung ako sa iyo, huwag ka nang umalis sa Katoliko. Parang awa mo na. Pag umalis ka sa Katoliko, kukurik ka na niyan. Para na rin si Joseph. Ha? Wala, ganyan-ganyan na lang nga si Joseph. Saan na pumupunta ng reliyon yan? Pumupunta sa born again. Pumupunta sa MCGI. Ha? Sa Baptist. Oh. Sa Iglesia ni Cristo, nakikita ko ngayon eh. Sumasamba pa yun eh. Diba? Di na nga ako sumasamba sa Iglesia ni Cristo. Eh bakit? Bakit? Tinatamad eh. Kahit dito lang ako sa bahay. Halimbawa, ano lang, nag-aanap ako ng yung pagdadaluan ng simba. Pagsisimba ako sa YouTube, di ba? Yun lang. Kung magbibigay ako ng abuloy, didiretso ko na sa simbahan. Oh, ito po, Father, abuloy ko. Yung abuloy ko, ilalagay ko sa sobre. Yun, ano ko doon. Ganun yun, di ba? Pero kapag pupunta ka sa ibang reliyon, di ba? Ito, sabi daw. Oh, sabi ni pastor, hindi ako nanadaya pag ako nangangaral. Hindi ako niloko ng tao. Wala akong niloko ng tao. Pero pagdating sa abuloy, pagdating sa abuloy, pag hindi ka nagbigay, ninakawan mo ang Diyos. Ano yun? Kahit wala sa Biblia, kahit nando sa Biblia, pero masamang salita yun. Bilang mo pag hindi ka magbigay, ninanakawan mo ang Diyos. Ito ang mas mabigat. Mas mabigat. Santiago 7:16. Diba? 7. Di, Santiago 8:16. Ang paggawa ng mabuti, kapag hindi mo nagawa, ito ay kasalanan. Diba? Ito ay kasalanan. Yan ang panakot. Sa Biblia, maraming panakot dyan eh. Pag hindi ka magbigay, ito ay kasalanan. Pag hindi ka magbigay, yun. Pag hindi ka nagbigay, ito yung kasalanan. Diba? Ito yung kasalanan pag hindi ka magbigay. At tanong, oo nga, nagbigay ka nga. Tapos sasabihin daw, pag nagbigay ka, pag nagawa ka ng mabuti, pag nagawa ka ng mabuti, hindi nadudulot ng masama. Totoo ba yun? Kahit gumawa ka ng mabuti, ay nakakagawa ka rin ng masama. Kahit gumawa ka ng mabuti, nakakagawa ka rin ng masama. Kaya ganyan. Yun. Nakagawa ka rin ng masama. Kahit gumawa ka ng mabuti. Ayan ang sasabi ko sa inyo. Kahit nakagawa ka ng mabuti, nakagawa ka ng masama. Ito si Joseph. Wala, puro pangimbabaw yan. Hindi ko napapansin yan Joseph na yan. Kaya hindi ko papansinin yan. Kagaya niya, sino ba yan? Sino ba yung niya? Si August. Yung matanda niyo, siya kasi August, akala ko, tita niya, yung pala, pinsan niya pala yun. Pinsan niya yun. Ganun yung pinsan niya. Yung Ali, panay ingi, kahit sino-sino yung iniingi. Diba? Kahit sino-sino na lang, iniingi. Diba? Yun nga. Sabi ko, bakit kung ako sa'yo, magtinda ka. O sige, pagsabihan mo ako maramot. Maramot ako, sige. Pagsabihan mo ako. Pero ito, pagsasabihan kita. O sige, pagsabihan mo ako maramot.
Pag wala akong maibigay sa'yo, maramot na ako. Paano kung pareho lang tayo? Wala din ako. Pipilitin mo ako magbigay. Tanong ko sa'yo, pipilitin mo ako. Ewan ko. Sus namang mga 8:17. Pag hindi mo nagawa, ito ay kasalanan. Iyo, sabi na Santiago na yun. Kasi panakot kasi yun eh. Yung impyerno, panakot yan. Ito, sasabihin ko sa'yo, uulitin ko. Ang impyerno, hindi pa nag-e-exist. Mag-e-exist yan pag nawala yung dating langit at dating lupa. At lilitaw yung impyerno. Tapos lilitaw yung bayang banal. Pagkatapos na lumitaw yung impyerno, tsaka nililitaw yung bayang banal. Ito sasabihin ko sa iyo. Yung unang pagkabuhay, yun yung mga yung hindi nagbabago. Bino mo ilang beses ka nang binuhay na muli, hindi ka pa rin nagbabago. Yun ang unang pagkabuhay. Yung unang pagkabuhay, yun yung pupunta sa impyerno. Yung ikalawang pagkabuhay, pupunta sa bayang banal. Yun. Yung unang pagkabuhay, pupunta sa impyerno. Yung pangalawang pagkabuhay, pupunta sa bayang banal. Bakit? Kasi, yung pangalawang pagkabuhay, kasama na yung dati nasa impyerno. Ibig sabihin, walang tao hindi mapupunta sa bayang banal. Walang tao. Ibig sabihin, lahat ng tao pupunta sa bayang banal. Pero yung ibang tao hindi makakaranas sa impyerno. Tapos yung ibang tao galing sa impyerno. Yung ikalawang pagkabuhay. Di ba? Yan ang sasabi ko. Yung unang pagkabuhay mapupunta sa impyerno. Yung ikalawang pagkabuhay mapupunta sa bayang banal. Yan yung sasabi ko sa inyo. Mali. Sa Apokalipsis, marami naliligaw dyan eh. Sa Apokalipsis na yun eh. Minsan naawa ako sa inyo eh. Yung sinasabi nyo, 666, dagdag yan eh. Yung 666, ayop. Dagdag yung 666, ayop. Tapos sabi daw ng saksi niyo ba? Sabi daw sa saksi niyo ba? Si Kristo daw yung si Kristo daw nakasakay sa puti. Mali yun. Yung nakasakay sa puti. Mga bulang propeta yun. Ibig sabihin mga bulang propeta, yun yung tao matulungin. Tumutulong sila, pero pinagmamalaki nila. Kinakamera nila pag tumutulong sila eh. Kagaya ng MCJ eh. Kailangan bago ka muna tumulong. Parang nag-aartista eh. Ano ka sikat? Artista ka ba? Bakit kailangan ng camera? Diba? Pag tumutulong ka. Kaya dito natin natatapos. Goodbye sa inyong lahat dyan. Ingat sa inyong lahat dyan. At manalangin kayo bago kayo matulog para hindi kayo babangutin.